PM. Isang masaya at magpalang umaga sa ating lahat. At samahan niyo kami magpunit magsamba sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Sabi sa John 14:13-14 says, "And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it." God and Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat sa pangalan mo, Diyos. We thank you, Father God, dahil hindi sa pangalan niyo, kundi yan ng ibabaw, ng matawi. Nakilala namin, Panginoon, wala kami dito, Lord. Wala kaming sinasamba. But Lord, you came. God, you sent your Son Jesus. And in His name we are healed. In His name, no fear. In His name, there's a blessing. In His name, there's forgiveness. And in His name, there's love. Maraming salamat, Ama, sa pag-ibig at sa pangalan mo, Diyos. We thank you, God. We thank you for everything. In Jesus' mighty name we say, Amen! Sing church! He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Yes, we're gonna sing this in the name of Jesus, because He's fighting for us and He's in our side. Amen. Sing this again. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Overcome, yes, He has overcome. Oh, we will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am here in Jesus' name. In Philippians 2 says, "Therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." We're ready to sing this, church. This God is fighting for us. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we
Lord God, we're here. We're gonna wait for you here, Panginoon. We're gonna wait for you here. We'll be waiting for your coming, Lord God. We'll be waiting for your name. We'll be waiting for your grace. We'll be waiting for your salvation, Lord. We will wait here for you, Lord God. If faith can move the mountains, let the mountains move. We come with expectation. We're waiting here for you. Sing this. Waiting here for you. You're the Lord of all creation, and still you know my heart. The author of salvation, you love me from the start. Sing this. Waiting here for you. With our hands lifted high in praise, and it's you we adore, singing hallelujah. We're waiting here for you. Yes, you're everything. You are everything you've promised. Your faithfulness is true, and we're desperate for your presence. All we need is you. Waiting here for you. With our hands lifted high in praise, and you we adore, singing Just we're gonna sing hallelujah. We're waiting for our Lord Christ to come here. Hallelujah. We're singing hallelujah. We're singing hallelujah. We're singing Hallelujah.
your hands. With our hands lifted high, And it's you. and it's you We adore. We adore. singing Waiting here for you. Church. hands lifted high in praise. Come on, lift up your hands. And it's you we adore, singing hallelujah. We're singing hallelujah. Holy Spirit, we want to welcome you here. Let the cloud, the fire, your power, your amazement be with us again now. We're calling on the Holy Spirit. Submerge us with your love. Submerge us with your fire. Submerge us with your grace. Like a fire falling down in the heaven. Consume us. Consume us, O God. Consume us, Holy Spirit. 'Cause I know that you're alive. You came to fix my broken life, and I sing to glorify your holy name, Jesus. You, Jesus Christ. You bought my life with the blood that you shed on the cross when you died for the sins of men, and you let out a cry, crucified, now alive in me. These hands are yours, teach them to serve as you please, and I'll reach out, desperate to see all the greatness of God. May my soul rest assured in you. Church, we declare this. It will never be the same. No, will never be the same, church, 'cause I know that you're alive. You came to fix my broken life, and I sing to glorify your holy name, Jesus Christ.
fall down, let the fire fall down on us, we pray. As we say, fire fall down, let the fire fall down on us, we pray. Come on, sing the fire fall down, let the fire fall down on us, we pray. Yes, Holy Spirit, consume us, O God. Let your fire brings life, brings light, bring us into your presence. Paul said to Timothy, that's why I ask you not to forget the gift God gave you when I lay down my hands on you. Use it so it will grow like a small flame grows into a fire. The Spirit God gave us does not make us afraid. His Spirit is a source of power and love and self-control. So don't be ashamed to tell the people about our Lord Jesus Christ. But suffer with me for the good news.
God give us the strength to do that. God's Holy Spirit is in us and with us. Let His power, let His consuming fire be upon us. Let us all pray. Our gracious and mighty God, Lord, we come before you today, humbled in the awe of your majesty and power. Lord, we thank you for the gift of the Holy Spirit, our comforter, our counselor, the one who empowers us and ignites our hearts with the fire of your presence. Lord, we ask for the fire of the Holy Spirit to fall afresh in each and every one of us, to purify our hearts, O God, and consume anything within us that is not of you. Lord, refine us as gold, as refined in the fire. May this holy fire burn away our fears, our doubts, our sins, leaving only a pure and steadfast love and faith on you alone. Father God in heaven, Lord, we pray for your church. Set your people ablaze with the fire of the Holy Spirit, so that we may shine brightly in this world, a beacon of hope, love, and truth. Empower us to bring healing when there is hurt, unity when there is division, and peace when there is turmoil. Father God in heaven, Lord, as we come before your presence today, Panginoon, Lord, iba sa amin ngayon ay may mga pinagdaraanan. Maaaring ito ay patungkol, O God, sa aming mga relationship sa mga tao sa aming paligid. Lord, baka may challenge kami, Panginoon, sa mga relationship namin sa aming community, sa aming mga offices, sa aming campus. Father God in heaven, tulungan mo ang bawat isa sa amin. Let the fire of love, of affection, of acceptance, and forgiveness be with us, O God. May we learn to love you may we learn to love them as we love you, Father God in heaven. Lord, ang iba sa amin, Lord, may mga karamdaman. Maaaring sa physical, spiritual, emotional, or mental. Let your healing mercy and grace be upon each and every one of us, O God, even now. Even now. Lord, napakaganda ng inyong creation. Sa bawat anak mo that you have said, O God, we will make a creation, a man unto our own image and likeness. Kaya nga, God, alisin mo, Panginoon, aming mga doubts and unbelief, that we are empowered to share your word, that we are strengthened by your presence in our lives, na makita sa amin si Kristo, marinig sa amin si Kristo, at maramdaman kung ano man po, Panginoon, ang mga pangambatakot kung bakit hindi nangyayari yun. Lord, alisin mo ito sa amin. And let our eyes fix on you alone, O God. Fix on you alone. Because in your presence, O Lord, there is fullness of joy. There is contentment. There is satisfaction. Lord, be with us. Speak to us, O Lord, and let the blessing of your words fill our hearts. At hindi kami papayag na haalis sa lugar na ito, Panginoon, na hindi mo kami bless, na hindi mo kami kukonsume, Holy Spirit, dahil napakabigat ng mundong ito, napakadilim, napakaingay. We need you, Holy Spirit, even now. Consume us, O God. Consume us, O Lord. Yes, Holy Spirit, we love you and thank you for loving us first. May we sing another
chorus. Sama-sama po natin awitin. Fire fall down, let the fire fall down on us, we pray. Fire fall down, fire fall down on us, we pray. Fire fall down, let the fire fall down on us, we pray. Fire fall down, let the fire fall down on us, we pray. Yes, God. Let the peace that passes all understanding be with us. In this mighty name we pray. Amen. Amen. Good morning, everyone. Okay, so maraming bakanting upuan ngayon, ah. Bakit kaya? Mga nakaraang linggo ay marami naman. Okay, so kung ano man ang dahilan ay binabati namin kayo at salamat sa inyong pagsama ngayong umaga at all especially here. Yung mga nasa online, ay yung prayer natin ay makasama na rin namin kayo face to face. Kasi napakatagal naman natapos yung ating pandemya. So, ang talagang disenyo ng Lord ay magsama-sama tayo. Hindi yung nakikibalita lang tayo at nanonood doon sa ating mga tahanan. Kasi naalala ko yung isang paalaala noong isang pastor tungkol sa noong kasing panahon ni King David ay yung Ark of the Covenant, which is representative ng presence ng Lord, ay naagaw ng mga Philistines, mga Pilisteo. Tapos noong sila ay yung Ark of the Covenant, dahil hindi naman nila ginagalang yon, ay habang nasa kanila yon yung Ark of the Covenant, yung kaba ng tipan, yung nakasuot naroon sa loob nun, yung tablet na sinulatan ng Ten Commandments, yung mga yung mga Philistines na sa Philistia ay nagkaroon ng ano-anong sakit. Merong tinubuan ng bukol, merong mga nagkaroon ng yung boil, yung pigsa, at kung ano-ano pa. So, napilitan yung mga Philistines na isoli. So, sa kanilang pagsusoli, dahil takot nga sila doon sa kahon na naroon ng presensya ng Diyos, ay inilagay nila sa isang kariton. At nakabalik naman sa kanila, nakabalik sa isang farm na ay nakapunta yon. So ngayon, si Haring David, sabi niya ay hindi yan ang nararapat na lugar para dyan. So sabi niya, dalhin natin ito, isama natin doon sa tabernakulo. Yun yung unang simbahan nila. So along the way, kinopya nila yung paraan noong mga Pilisteo. Kinarga nila sa kariton, tapos hinila ng 2 baka. Habang hinihila ng baka, nadapa yung isa sa mga baka, kaya matutumba yung kahon. Yung nasa kariton, mahuhulog. So, ang ginawa ngayon ng isa, si Uza, ay kanyang hinawakan. Sinalon niya. Alam niyo kung ano nangyari kay Uza? Namatay. Ayun. So, sabi nitong isang pastor, yung dahilan kung bakit tayo ay hindi na nagtitipon at ang disenyo ng Panginoon kahit sa Old Testament ay merong tinatawag tayong synagogue.
talagang regular. Sa nila ay Sabath o Sabaoth sa tuwing Saturday. Nag-gather sila. Yun yung tama. Ngayon, marami sa atin na nagustuhan na lang yung online. Habang naglalaba, habang nagluluto, ay nagwa-worship. Okay? So, at kung ano nang matandaan, so sabi niya, sana naman ay hindi mangyari sa inyo, baka makapagaya kayo kay Uza. Kasi ginagawa niyong pagsamba sa Panginoon sa sariling pamamaraan. So from the very start, ay talagang merong specific na pamamaraan ng pagsamba sa Diyos. Kahit na yung sa law ni Moses, isang buong aklat, yung Leviticus, talagang dinefine ano yung tamang procedure, ano ang tamang offering, ano yung tamang susundin na sequence, gaano yung frequency. At yung mga pinag-aralan natin last year, yung Book of Acts, di ba? Aklat ng mga gawa. Maliwanag doon na they gathered hindi lamang tuwing first day of the week, kundi meron silang mga tinatawag nating small groups sa bahay-bahay. At bago naging institusyon ng iglesia o simbahan, talaga namang ganun. Kailan ba nagsimula lang na ang simbahan ang siyang sentro? Noong panahon lang ng mga nagsimula na yung tinatawag nating Universal Church, yung Catholicism, na ang simbahan lamang at ibinalik sa dating sistema. Ang dating sistema, ang pari lang ang may karapatang lumapit sa Panginoon. Pero ngayon, nagbago na. Kaya mapalad ka. Diba? Nagbago na ngayon. Kahit sino pwedeng lumapit sa Panginoon. Pero yung sistema na tayo magtitipon-tipon, mananatili yon. Okay? Mananatili. So, salamat. Narito kayo ngayon. Medyo biglang napuno Nainip lang pala ako. So, next time, agahan nyo. Ayan, yun na lang. Akala nyo, tapos na, di ba? Hindi. Meron pa rin. Alright, so, purihin ng Panginoon. At tayo nga ay nasa 2 linggo ng Agosto. Palapit na palapit ang Pasko. So, pagpatuloy nating pag-aralan ang ating topic ngayong buwan. Kapayapaan at saka pag-asa. Hope and peace in God. So, noong Sunday ay pinaalala natin na napakaraming pangako ang Diyos. Di ba? Hindi ko alam kung ano yung inaangkin mo na pangako niya. Kung ikaw man ay naiinip, ang pakiusap niya, huwag kang mainip kasi inihahanda ka lang ng Diyos para matanggap mo yung inaasahan mo na ipinangako niya. Kasi kahit minsan hindi pa nabigo ang Diyos sa lahat ng promises niya. Yun yung pinag-usapan natin. And the more we claim, the more we know about Him and Him, habat lalong nakikilala, yung mga pangako ng Diyos ay lalo nating nakikita. Kasi kapag tayo'y nakahawak sa pangako ng Diyos, naniniwala tayo na yung mga nangyayari sa ating buhay ay hindi dahil sa atin, kundi dahil sa kabutihan ng Diyos. The grace of God. Di ba? Yung biyaya ng Panginoon. Di ko alam kung ano natanggap mong biyaya this week. Isipin mo kaya, ano ba yung blessing na natanggap mo this week? Tanong, naipagpasalamat mo na ba yung biyaya na yon? At kung meron ka pang hinihintay, ano ba yun? Tanong lagi, talaga bang kailangan mo yon? Kasi sa buhay daw, kung gusto mo maging maayos ka economically or financially, merong 4 na tanong na basic na dapat mo laging itatanong bago ka mag-offer ng iyong credit card, bago mo bawasan ng GCash balance mo, bago ka mag-withdraw sa bangko. Diba? Kalimitan tayo ay bumibili ng mga bagay na kumisan ay sabi niya ng 2 dahilan. Sale, pangalawa, akala natin kailangan natin talaga. Pero 4 na tanong daw. Una, pagka nakakita ka ng gustong-gusto mo,
ang una mong tanong, gusto ko ba talaga yan? Maraming beses ko na itong naikwento sa inyo. Pangalawa, talaga bang kailangan ko yan? Kasi baka naman marami na sa bahay. Di pagka no, di hindi ko nabibili. Gusto mo pero di mo kailangan, di ka bibili. Okay? So, pangatlong tanong, kaya ko bang bilhin yan? Pag mag-credit card commission, kahit na hindi kaya, pwede naman, maganda sayang, sale ngayon. So, yun yung pangatlong tanong na dapat itanong natin. Pangapat, gusto ba ng Diyos na magkaroon ako niyan? Kahit na ang sa tatlong nauna ay yes, ang naalam mong sagot mo, pero pag sabi doon sa bandang uli ay no, kung tama at gusto mong ma-preserve, let's say, ang financial status mo at manatili kang maayos ang buhay, dahil hindi gusto ni Lord yon, kahit gustong-gusto mo at kayang-kaya mong bilhin, huwag mo nang bilhin. Because, sabi nga, seek first the kingdom of God and His righteousness. So what has that got to do with hope and peace? Kasi yun nga, ang ating pag-asa ay nababawasan kapag ka meron kang gusto na hindi dumadating at meron ang nauna na nakatanggap. Di ba? Sabi niya, bakit siya meron na wala? So, nawawalan ka ngayon ng pag-asa. Nawawalan ka rin ng kapayapaan. Kasi yun yung inggit, yun ang dala-dala mo lagi. Kasi lagi pang nakabantay sa kapitbahay. Tuwing may dadating na delivery, tinitignan mo anong shape noong dala-dala, noong lalamove at tok-tok at nang move it at nang grab. Diba? Yun ang ngayong uso ngayon di ba? So, ang laki na naman ng package. Ang nagdala kanina. So, hindi ka mapayapa dahil kahit minsan hindi pa tumapat sa iyo yung motorsiklo. Alright, so, hope and peace. Meron kasi tayong kailangan na ginawa ng Diyos, alam natin. At kung minsan nga, hindi na alam na kailangan yon, ay ni-ignore natin. Pero, ibinigay niya ng libre. Yun ang pinag-usapan natin last Sunday. Diba? Yung kapatawaran sa ating mga kasalanan. So, bago natin di pagpatuloy, mahaba na agad. Introduction pa lang, baka ginanahan ako dahil maganda yung mga kanta kanina, mahirap lang. Alright, so, tumayo muna tayong lahat para makita natin ang ating verse na pag-uusapan ngayong umaga. So Romans chapter 5, 1 to 11, pag-uusapan natin ngayong umaga, benefits of justification. So pakinggan natin, kung may Bible kayo, mas maganda kung sumabay kayo doon sa translation na meron kayo. So sa NLT, ito ang sinasabi. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. Not only so, but we also rejoice in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. And hope does not disappoint us, because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit, whom He has given us. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Hallelujah. Since we have
hope, we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? For if when we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Not only is this so, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. O God, our Heavenly Father, may the words that we read and have read and heard be a blessing for us today. Fill our hearts with a desire to be changed by you, and only your word can change us and free us from anything, from any guilt, from any sin that we have now. Be with us. Use your servant. He's a sinner, just like all the rest of us. But cleanse him and cleanse all of us so that we'll be a vessel, a holy vessel that will change ourselves and change the world slowly but surely. In Jesus' name we pray. Amen. So kapag palain kayo ng Panginoon, sabihin mo sa katabi mo, huwag mo akong kalabitin, huwag akong malikot, makikinig muna ako. Alright? Okay. So mga kapatid, gusto kong pag-usapan natin. Una, ang title nga ng ating pakiabante, ang ating pag-uusapan ay mga benefits of justification. Sa wikang Tagalog, ang mga pakinabang sa pagpapawalang sala. Okay? Tayo ay wala ng kasalanan sa harap ng Diyos. Positionally, tayo ay mga taong banal. So ano yung justification? Sabi sa ESV study notes, sabi dito sa kanya sa ating kwan, the act of what is justification? So, the act of God's grace in bringing sinners into a new covenant relationship with Himself and counting them as righteous before Him through the forgiveness of sin. So, ibig sabihin, ang pagpapawalang sala sa atin ay bunga ng biyaya o kagandahang loob ng Diyos. Sabi diyan, ang Diyos ang kumilos, hindi tayo. Ulit-ulit nating sinasabi yan. Kaya walang magmamalaki. In bringing the sinner, yung mga makasalanan na katulad ng bawat isa sa atin, ay magkakaroon ng isang tipan, isang relasyon, isang kaugnayan muli sa Diyos at tutuling silang walang kasalanan, righteous, sa harap ng Diyos through the forgiveness of sin. Tandaan natin, ang nagtuturing na wala tayong kasalanan ay ang Diyos. Pero tayo sa ating sarili, alam natin nagkakasala pa rin tayo. At ganun din yung mga tao, nakikita na tayo ay nagkakasala pa rin. Of course, hindi sila natutuwa. Diba? Kaya nga tayo lagi nakakantyawan, pa-Christian ka pa, ay mas malala ka naman sa akin. Diba? Kung magagalitin ako, doble ka. Kung chismoso ako, mas lalo ka. Diba? Kung pakialamero ako, lalo ka na. Kasi lagi nga kung pinitutuwid mo ako. Diba? So, but ang kagandahan nito, kapag tinitingnan ka ng Panginoon, dahil sa tingin niya ikaw natatakpan ng dugo ni Kristo, ikaw ay banal. Wala kang kasalanan. So, yung justification, pagpapawalang sala, ay actually 3 bagay ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, kinilala mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas, you are wala ng kasalanan, justified. Pero habang ikaw ay nabubuhay from the day that you accepted Jesus Lord as Savior, and especially after you were baptized, may ginagawa pa rin ang Diyos sa iyo. Ang tawag doon, sanctification. Ikaw ay ginagawa niyang banal. Dahil hindi ka nga banal. Sanctification. Until the last hour of your life, you are being sanctified. And then pag kinuha ka na ni Lord, pagbabalik niya, kasama ka sa Kanya,
Tawag na iba na rapture, ikaw ay i-glorify na. Yung body, yung katawan na hindi na mabubulok, hindi na masisira, hindi magkakasakit, hindi magkakaproblema, matatanggap mo na. So yun ang tatlong gagawin ng Diyos sa'yo. But unless you start with the first, yung pagpapawalang sala, hindi susunod yung pagpagping banal at lalo nang hindi magkakaroon ng glorified body o glorification. So, ang tanong, nasang stage ka na? Okay? Ngayon, anong bang mawawala kung hindi ka ma-justify? Di ba? Kung hindi ka mapatawad sa iyong kasalanan, forever separated ka sa Diyos. Kasi siya ay banal, ikaw ay hindi. Pero kapag kinilala mo si Jesus as Lord and Savior, tinanggap mo siya, then dito mo napapasok yung benefits. Katulad rin yun ng mga, sa halimbawa, yung mga empleyado sa mga ibang kumpanya, meron silang tinatawag na benefits and privileges, di ba? Kalimitan, para ma-entitle ka, siyempre, ma-apply ka, tanggapin ka, tapos bibigyan ka ng ID. Pag may ID ka na, lahat ng benefit ng empleyado na yon ay nasa iyo niya. Tama? So may hospitalization, may accident insurance, may premium sa overtime, may 30 days na leave, may bereavement leave, may burial leave. Ano pa? Oh, ay marami pa iba siguro, di ba? Yung iba merong pakotse, merong pabahay. Pero yung mga benefits na yun, yung iba doon ayaw mo, di ba? Sino dito yung gustong makatanggap ng hospitalization? Ayaw mo, di ba? Kasi ibig sabihin magkakasakit ka. Lalo naman yung bereavement. Ayaw mong ma-enjoy yun. Kasi ibig sabihin, di mo ma-enjoy yun. Kung patay ka na, di ba? Eh, mamamatay na kapatid mo. Mamamatay na magulang mo. Ayaw mo yun, di ba? So, ang benefit, isang bagay na sabi nating pakikinabangan at pwede ring ayaw mo. Pribilehiyo ito, may karapatan ka. But, pag hindi mo ginamit, pwede rin dahil hindi mo gusto yung benefit na yon. Pero protektado ka at hindi mo na problemahin. Kasi halimbawa, katulad ng bereavement, hindi ka maabawasan sa trabaho ng sweldo dahil entitled ka pa rin sa sweldo kahit ikaw ay wala doon sa opisina dahil merong namatay, di ba? So, ganun din sa ating justification. Ang kagandahan sa justification, lahat doon gusto mo. Wala yung katulad noon na ayaw mong ma-enjoy, di ba? Tama ba? So, napakahusay talaga ng Panginoon, napakabuti niya. Kasi yung talagang kailangan na mo na makakabuti sa iyo, magpapasaya sa iyo, at magiging maayos ka, magbibigay sa iyo ng pag-asa at ikaw ay merong kapayapaan, pinrepair niya. Pero ulitin ko, ito lang ay doon sa napatawad na sa kanilang kasalanan. Kung hindi pa, titingin ka lang sa iba. Okay? Anong gusto mo? Nakatingin lang or na-enjoy mo rin? O ikaw ang sasagot noon. So, magpatuloy na tayo bago ako mapahaba. Okay? So, ang unang benefit ng pagpapawalang sala, justification, is kapayapaan with God. Kapayapaan sa Diyos. Kasi, ang Diyos ay pwede mong tingnan na dalawa. God is love and God is a judge that never fails to punish sin. At totoo, yun ang role niya. Talagang mangyayari at mangyayari yun. Tulad ng pinag-usapan natin nung Sunday,
yung promise niya na pagbabalik niya, yung wala sa kanya, yung hindi kumilala sa kanya ay mararanasan ang lupit, wrath ng Panginoon, mangyayari yun. Kasi yung pagmamahal na ino-offer niya ay hindi tinanggap. Kaya yung gusto mo, ibibigay pa rin siya. Lahat ng gusto mo, bibigay niya. Diba? Kung minsan gusto mo na hindi siya makasama, so ibibigay niya siya yun sa takdang panahon. Pero ngayon, sa panahon na ito, inaanyayahan ka niya na you come into a covenant relationship. At ang pangangailangan, sabi niya, magkakaroon ka ng payapaan dahil kakalimutan niya. Sabi niya dyan sa next verse, sabi niya, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgression from us. So, aling kasalanan yan? Yung kasalanan na napatawad na dahil nagawa mo na, yung kasalanan na sa kasalukuyan nangyayari pa rin, marami yan. Kasi dalawang klase ang kasalanan. Siguro alam naman natin yon, di ba? Yung isa ay sin of disobedience. Ano pangalawa ay sin of failure to obey. Sabi, parehas lang yan. Hindi. Omission and commission. Dito tayo, laging may commission, may kulang dito sa sin of omission. Kasi naapektuhan tayo ng ating kapaligiran at commission na siguro tama rin naman, di ba? Lagi tayo rin merong justification. Sa halimbawa, sin of omission, may nagpapalimos. Di ba? Hindi lahat sa atin nagbibigay dahil alam natin, sindikato yan. Merong, di ba? Hindi pa nga nahuhuli yung mastermind, di ba? Hanggang ngayon. Alam niyo ba na yung may sa mga restaurant, lalo na dito sa Ortigas Center, merong daladalang papel na mga youth na nalaman ay mga kasama pala noong hinahunting ngayon. Hindi ko na sabihin ng pangalan, baka kasi nasa online tayo eh. Kung alam ko sana kung nasaan siya, sasabihin ko na. Para mahuli na, di ba? Pero yun nga, dahil iniisip mo na ito'y sindikato, pero yung pagbibigay, tama yun. So, anong kasalanan? Omission. Ang tanong, papatawarin pala ng Diyos. Totoo yun, papatawarin. But you miss the joy of having helped somebody. Di ba? Ako nga, laging tinatanong, ilan na ba ang member ng church nyo? Sabi ko, kung ilan ang dinadagdag ni Lord, masaya na ako. Kasi ang hindi ko inaasahan ay ang bilang, ang inaasahan ko at pinagsisikapat ko na matulungan sa pamamagitan ng ating mga pag-aaral, yung maraming mabagong buhay. Yun lang. Wala nang iba. Kung mas marami siyang paalagaan, well and good, ibig sabihin, kaya. Pero kung hindi kaya dahil mapapabayaan lang, wag na munang idagdag. Kasi mawawala rin. I think kaya nga tayo magkakaroon ng tunay na discipleship. So ngayon, may kapayapaan kayo, peace with God. Kasi dalawang klase raw. Sabi ng isang paborito kong preacher, sabi niya, meron kasing nung linggo pinag-usapan natin peace in God. Kailan tayo magkakaroon ng peace in God? If we have really accepted Jesus as our Lord. If Jesus is our Lord, we have peace in God. Ano ibig sabihin? Kapag siya ang nasusunod sa ating buhay, wala tayong guilt. We have peace in Him. Pero pag ang nasusunod ay tayo, we are the Lord, He is our provider. At kuminsan, siya nga yung ating, sabi ng taga-salo, kuminsan, Savior lang. Kailangan na alaala mo lang. Kaya nga magpe-pray lang siya pagka biglang mayroong nag-i-impending na accident. Okay, may sakit. Savior. So sabi nung preacher na isa, sabi niya, if Jesus is our Savior, we have peace with God. Kayapaan, kasama siya. Pero pagka ang gusto natin ay peace in God, gawin natin siyang Panginoon. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Siya ang nasusunod sa ating buhay. So,
Ang ating importante ngayon, ang starting point is peace with God. Yan ang sabi, number 1, may kapayapaan ka sa buhay mo dahil alam mo na patawad na ang kasalanan mo, hindi ka na babalik-balikan dito. At kahit nagkakasala ka pa rin ngayon, payapa ka pa rin. But of course, kung totoong nasa iyong Holy Spirit, ito yung talagang maganda. Katulad ni King David, nagkasala siya, natukso siya, naging adulterer, naging murderer, madali mo lang tanggapin na kailangan kong mag-repent, mag-confess ng aking kasalanan. Maraming mga tao na hindi matulungan kasi ayaw ngang mag-move from what we call, sa problem solving kasi meron tinatawag na denial stage. Hanggat hindi mo tinatanggap na ikaw ay mali, yung mali na yon hindi maitatama. Para ring mga doktor yan, di ba? Pag nagtawag din, diagnose si Dr. Ding, sinabi ito ganito, tapos ito ang dang mong gawin. Hindi mo ginawa yon, alam mo yung kalagayan mo, pero inignore mo, walang magbabago sa iyo. Di ba? Ganun din sa buhay din naman natin. Okay, so, peace with God. Yung number 1. Number 2 benefit is, sa verses 5:2, sabi doon, through Him we have obtained access by faith into this grace in which we stand. Mahaba-haba, no? And we rejoice in the hope of the glory of God. We have this privilege that we have access to God. Noong walang panahon, wala yan. Kaya kailangan ng mga pari, kailangan ng mga Levites, kailangan ng merong mag-offering. Ngayon, nang si Jesus Christ ay dumating, He made the final sacrifice and the right offering once and for all. So, noong nakapagsakripisyo na si Jesus, namatay sa krus, inilibing, nabuhay magbuli, yan ng gospel, hindi na kailangang ulit-ulitin yung sacrifice kasi ginawa na once for all. And then, everyone who believes in Jesus Christ and His saving work, atoning work in the cross, ay pwede nang maka-access. Ibig sabihin, makalapit. Meron ka ng ID na ikaw ay anak ng Diyos. So, hindi tayo nagbibigay ng ID ng membership ng church kasi hindi nagliligtas ang church na ito. Ang nagliligtas ay ang Panginoon. Pero kung may gusto niya ng ID na member kayo dito, pwede naman. Mahal nga lang. Kasi magde-design pa tayo eh. Okay? So, anong ko pong ibig sabihin? Ngayon, hindi na kailangan na mayroong pastor, mayroong pari, na siyang mananalangin para sa iyo. Sabi ni Jesus Christ, John 15:7, tama ba? Kanya, ano yan? If you abide in me, and my words abide in you, si Kuya Lito, saan mo Kuya Lito? Ask whatever you wish, and the Father will give it to you. So, meron na tayong direktang karapatan na hindi kailangan ng ibang tao na gumawa ng paraan para siya ang mag-pray para sa iyo. Kaya mo na yan. Kasi sabi ni Peter sa kanya sulat, you are a royal priesthood. Lahat tayo dito ay, ibig sabihin ng priest, someone who can come directly to the Lord. Noong unang panahon, pag hindi kasalahin ni Levites, yung Levi, siya yung naka-invento ng pinakamatibay na pantalon, di ba? Levi's, di ba? Yung hindi na nilalaban, natawa ako sa isang article na nabasa ko, talagang yung internet ay walang magawa eh. Ilang beses mo raw ba lalabahan ang iyong Levi's bago mo itapon? Sabi noong Amerikano na nag-testify,
once a year. Kaya, tumatayo na yung mag-isa. Okay? Kaya matibay. Okay, so, anong ibig ko sabihin? Hindi na kailangan. Pero bakit lumalapit ka pa rin? Kasi maganda rin, di ba? Pray for each other. Kaya, kahit hindi, kaya katulad ni Kuya Romel, napasubo minsan, di ba? Nag-last ride si Kuya Romel. Nasaan si Kuya Romel? Sa Romel, di ba? Tama yun, Kuya. Si preparasyon lang yun. Ha? Kaya gawin mo ng practice. Pero wag sa kapitbahay lang. Ha? Okay, so, ibig sabihin, we can pray for each other and we can pray for ourselves. We have to intercede because all of us are priests. Amen? Lahat tayo ay may direct access na sa Diyos. Yan ang pangalawa. Pangatlo, pag ako mapahaba, medyo ginaganahan ako ngayon. Wala kasi yung Amerikano. Okay, so... Kung ako susumpong, umela. Sa bahay. Okay, so pangatlo, purpose in pain and suffering. Ito yung pinakamaganda sa lahat. Tandaan natin, hindi sinabi ng Diyos, pag tinanggap mo siya, hindi ka na magkakasakit, hindi ka na magkakaproblema, hindi ka mawawalan ng trabaho, hindi ka magkakaroon ng professor na terror, hindi ka magkakaroon ng boss na unreasonable. Those are still realities na mangyayari sa iyo. But sabi din sa 5:3-5, sabi niya, ma-rejoice tayo in our sufferings. Kasi kung wala ngang suffering, tandaan natin, hindi natin malalaman kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Nalalaman natin ang kapangyarihan ng Diyos at yung ginagawa niya through our suffering. Naalala ko tuloy, pag-usapan namin ito ng aking may bahay. Bago nag-pandemic, tuwan-tuwa kami. Yung all-time high na negosyo, na pakinabang sa aming negosyo, nangyari. Hindi ko na sabihin kung magkano, di ba? So, sabi ko noong, tayo kasi, yun nga, lagi tayong after the fact, marirealize mo lang pagka naruroon na. Sabi ko, ang bait taga ni Lord, pero mo binigyan tayo ng baon. That during the pandemic, 2 years na, sabi nga ay, halos walang kinikita. We survive. Diba? So, yung suffering na yon na didarasan ng lahat, doon mo nalaman ang differentiation, di ba? Nang nakaka-anak ng Diyos sa wala sa Diyos. Amen? Kasi dumadaan sila pero hindi sila nagkakaproblema dahil meron silang ang kapayapaan at higit sa lahat, alam nila, lilipas din yan. Tama? Dadaan lang yan. At kung sakali na ang plano naman ng Diyos ay magpapahinga na ako, actually, nang naisip ko noon, nang pumunta ako, pinsan ko, namatay. Naroon ako sa Makati Medical Center. Pinuntahan ko para lang mailabas yung pangkay. Madalas sa sa morgue para masunog. Di ba? Inisip ko rin. Siguro hindi naisip ng misis ko. But nabigla lang ako kasi ako actually. Kaya lang wala na talaga eh. Paano kung ako nung kasunod ng pinsan ko? Di ba? Paano yung mga pinagpe-pray natin hindi gumagaling? Kasi noon dati takot na takot ako mag-pray sa mga may sakit. Pero na-realize ko habang dumadami yung mga nagpapaservice sa akin sa salibing, nakakaingit ko sa'yo namatay na, di ba? Wala na siyang problema. And that's maybe, ayun nga, ang pinaka-final healing is hindi ka na makakaranas ng sakit dahil patay ka na. So your final healing. Masakit, pero totoo.
Diba? Sufferings. Kaya sabi dito, knowing that suffering produces endurance. Diba? Yung pagiging matiisin. And endurance produces character. Kailan ba nalalaman na ang isang tao ay maganda ang ugali at meron talagang magandang pagkatao? Diba? Sa panahon na kapos, sa panahon na may problema, sa panahon na may sakit. Kasi maraming malapit sa Diyos dahil dumadating yung blessings. Pero pagka hindi dumating ang blessings, ang unang sinisisi rin ang Diyos, ang kanyang sabihin na, Lord, bakit naman ako pa? Di ba yun ang kalimitan natin? Kahit ako, dumaas ako sa ganon di ba? Tumanas ako dahil sa ganon. Bakit ako pa? Kung nagsisimula ako ng pagpastor dito, yung dinalagos tanong ko lagi, bakit ba ako pa? Ang titigas ng ulo ng mga tao. Pero natutuwa ako, babait nyo na ngayon. Pero mabait lang. Kasi mabait na rin ako. Kaya nga, tama raw, sabi na misis ko. Kaya pala kayo hindi mabait noon, hindi rin ako mabait. Ganti-ganti lang yan, di ba? So, mga kapatid, tandaan natin ito. Hindi nalalaman ng iyong tunay na pagkatao kapag ka lahat ng gusto mo ay nangyayari. Ang nangyayari kalimitan ay nagagapang abusado at kuminsan nang lalamang sa iba. Because you have power. Yun ang kalakaran sa mundo, di ba? Pag may power, nakakalimutan ng Diyos. So, higit sa lahat, sabi na, no hope does not put us to shame. Hindi tayo mapapahiya. Why? Sino ba ang hinahangaan natin, kalimitan? Ba ang hinahangaan natin yung katulad ng dumaan sa malaking pagsubok at nagtagumpay? Di ba ang hinahangaan natin yung hindi yung lahat ay maayos lahat, kundi yung dumaan sa madilim na lakad ng buhay at kasama pa rin natin ngayon. Because yun nga, lalo na kung mabigat na karamdaman, talagang ang Diyos pala ay nagpapagaling. At mapalad ako dahil siya ang nagkasakit, hindi ako. Di ba? Kalimitan na. Yun ang iniisip natin. Kaya nga, kumisa, sabi rin natin, mas masarap mag-abuloy kaysa abuluyan. Tama? Pero hindi nawawala. Sige, tama na muna. Yuro, nakikita nyo na yung point, di ba? Hindi natin nakikita ang kapangyarihan ng Diyos kapag everything is going well. Pero ito ang maganda, sabi niya, God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. This is the reality of it. Pag na kay Kristo ka na, the Holy Spirit is in you. Anumang gawin ng kalaway, hindi siya magtatanggumpay, so you have confidence. Okay? So kahit dumadaan ka sa malaking problema, aniniwala ka, pansamantala lamang. Yan. Amen? O, palakpakan nga natin ng Panginoon kung naranasan niyo na yan. Diba? Kasi kumisan, di ba, yung ating nahihirapan tayo dahil kumisan, naalala ko si nanay na, mali pa yung diagnosis, di ba? O pero mas mataba siya ngayon, di ba? Dahil gumain siya ng vitamins na hindi naman niya pala kailangan. Di ba? So, yung mistakes ng iba, kumisan, di ba, yan nakakatulong para lalong malaman mo ang kabutihan ng Diyos. So, huwag tayong mainis. Kung minsan, mayroong mga taong maaring mali ang ginagawa. So, pang-apat, we have what we call the preview of the future. At none. Alam natin na ang mangyayari sa ating buhay. At nangyari na yun. Kasi yun nga, hindi pa tayo tama sa kanyang harapan, hindi pa tayo napapatawad sa kasalanan. Sabi dito, but God shows His love for us that while we were still sinners.
Nung hindi pa napapatawad ang ating mga kasalanan, handa siyang mamatay para sa atin. Now that we have been forgiven of our sins, siguro mas maladaling gawin ng Diyos na yung mga kailangan mo, lalo niyang ibigay sa iyo. Kasi nung yung suwail ka, nung lumalayo ka sa Kanya, ginawang Kanya ng mabuti. Ngayon, di ba, katulad niyan, di ba, sabi John 1:12, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang tanong, sinong tatay dito na kapag may hinihingi ang kanyang anak na tama naman ang tatanggi at kung kaya niya, ibibigay niya? Wala, di ba? Sinong anak dito? Ituro mo ang tatay mo. Sa sermonan ko, pagka hindi binibigay yung gusto mo. Yung kailangan mo. Diba? So, yung mga kailangan natin, garantisado. Now, kasi nga, tatlong bagay ang bago ko makalimutan. Yung nakaraan natin, He took care of it. Yung kasalukuyan natin, patuloy niyang inaalagaan tayo. Pero yung future natin, tsak na tsak, sabi sa John 14:1. Huwag kayong magumlihanan. Kumapali ang aking memory verse. Diba? Manampalataya kayo sa Diyos, manampalataya kayo sa akin. Diba? Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, maraming rooms. Naka-reserve ka na ngayon doon. Ang nag-book ng reservation mo, hindi ikaw. Tandaan mo yun. Siya yun. Kung hindi ka naniniwala sa reservation mo, hindi mo matatanggap yun. Pero kung naniniwala ka, sigurado na. Di ba napakasarap noon? Katulad namin, nakabook na kami sa Singapore. Kasi para alam nila. Kasi mababait sila pag wala ako, di ba? Alright, okay. Nagbibiro lang. Diba? So, wala kaming gastos. Ganon ang ginawa ng Diyos. Alam niya na mabuti sa iyo na magkaroon ka ng permanenteng tahanan dahil alam niya you are eternal being. Ang kaluluwa mo nanggaling sa Kanya, ibabalik sa Kanya kung kinikilala mo siya ngayon. So that's the hope of our future. Sabi dito, we are saved by Him from the wrath of God. Sabi siya dyan, rejoice in God through our Lord Jesus Christ. So, in closing, 4, peace with God, kapayapaan sa Diyos, privilege of access to God, purpose in pain and suffering, preview of the future. Tiyak ang kinabukasan mo. Hindi ka nang huhula. Alam mo, nakababalik ka sa Kanya. So, anong dapat na reaction? Application. Rejoice in the Lord always. Rejoicing leads us to right focus. Right focus develops right attitude. And the fruit of right attitude is triumphant joy. Diba? Masiyahan ka lagi sa Panginoon. Diba? Rejoice in the Lord always. Ang pagkaroon ng pagkasiyahan ay nagbibigay sa atin ng tamang focus o tamang pagkakaabalahan. Diba? Pagka ang pinagkakaabalahan mo ay hindi yung kalungkutan at yung mga sabihin natin kamalasan. Yung laging nag-iisip na siya ay laging minamalas o hindi pinagpapala, lalong hindi nakakaranas ng pagpapala. Tandaan natin yan, di ba? Yung lahat na lang ng nangyayari ay inirereklamo niya. Di ba? Hindi sasaya, di ba, Kuya Henry, di ba? Binigyan ka ng regalo. Ang sagot mo bakit yan lang? Di ba? Kalimitan, ganoon tayo, di ba?
Nakakatamad tuloy bigyan. Diba? So, right focus, yung tamang pananaw, leads to right attitude. Tandaan natin, ang buhay ay attitude lamang. Kapag wala kang kasiyahan kung anong meron ka ngayon, kailanman di ka sasaya. Pero pag masaya ka sa na meron ka ngayon, nagiging generous ka. And the right attitude is triumphant joy. So, sa pagtatapos, isipin natin. Hindi ko na kayo pagkasama-samahin, pero ngayong week, isipin natin. Ang dabangatang. Let's reflect on this week. What experiences in your past convince you that God's promise in Romans 5:3-5 is true? We rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame. Bawat isa sa atin, naniniwala ako, we have what we call stories to share. Pero isipin natin at bigay natin sa Panginoon. Hindi ka naririto ngayon kung hindi mayroong bagay na iginawa ang Diyos sa buhay mo. Kaya narito ka at nagpapasalamat ngayon. So, patuloy na ako sa gusto kong i-encourage kayo lahat. Kung na ito para sa offering na.